pagtatrabaho sa sakahan, pangingisda, pagmimina, pagbubuhat ng troso, pagbebenta sa lansangan, pornografiya. Alam nyo ba na ilan lamang ito sa mga halimbawa ng child labor? Ayon sa RA 9231, ang child labor ay anumang uri ng trabaho o economic activity na ginagawa ng isang bata na mapanganib o nakasasama sa kanyang kalusugan, kaligtasan, at pisikal, mental at psikolohikal na pag-unlad. Mayroon din tayong tinatawag na child work. Ang child work ay ang mga gawain ng isang bata na legal o pinapayagan ng batas, naaangkop sa kanyang edad at kakayanan, hindi nakasasagabal sa kanyang pag-aaral at pagpapahinga at hindi mapanganib sa kanyang kaligtasan at kalusugan. Samantala, ang child labor naman ay ang pagtatrabaho ng isang bata na iligal o ipinagbabawal ng batas, mabigat para sa kanyang edad at kakayanan, ginagawa ng mahabang oras na labag sa itinakda ng batas, nakahahadlang sa kanyang pag-aaral at pagpapahinga at mapanganib para sa kanyang kaligtasan at kalusugan. Upang mas madaling malaman kung ang gawain ng bata ay child work o child labor, tandaan ang ABACADA-E. Ayon sa bigat ng trabaho ng bata, karapatan ng bata na naisasantabi dahil sa trabaho, dalas o haba ng panahong ginugugol sa trabaho, edad o kaangkupan ng trabaho sa edad ng bata. Mayroon tayong tinatawag na worst forms of child labor o ang mga pinakamalalang uri ng child labor. Ito ay ang lahat ng uri ng slavery o pang-aalipin o mga gawain katulad ng pagbebenta sa mga bata, paggamit bilang pambayad utang, sapilitang pagtatrabaho, at pagre-recruit upang maging bahagi ng armadong tunggalian, paggamit, pagkuha o pag-aalok ng mga bata sa prostitusyon o pornografiya, paggamit ng mga bata sa mga iligal na gawain tulad ng paggawa at pagbebenta ng mga ipinagbabawal na gamot at anumang uri ng trabaho na mapanganib sa kalusugan, kaligtasan o moralidad ng mga bata. Maaari bang magtrabaho ang isang bata? Ang minimum employable age sa Pilipinas ay 15. Ibig sabihin nito, ang isang bata na wala pang 15 taong gulang ay hindi maaaring pumasok sa anumang uri ng trabaho, pampribado man o pampubliko, maliban sa mga sumusunod. Kung ang bata ay nagtatrabaho sa ilalim ng responsibilidad ng kanyang mga magulang o tagapag-alaga at kung saan mga miyembro lamang ng kanyang pamilya ang kasamang nagtatrabaho, o kung ang bata ay nagtatrabaho sa public entertainment or information tulad ng telebisyon, pelikula at commercials o advertisement. Sa mga kondisyong ito, dapat siguruhin na ang trabaho ay hindi mapanganib sa buhay, kalusugan at kaligtasan ng bata, siya ay nakapag-aaral at mayroon siyang work permit mula sa DOLE. Ngunit, ang isang batang wala pang 18 taong gulang ay hindi maaaring pumasok sa pinakamalalang uri ng trabaho o maging modelo sa patalastas ng mga nakalalasing na inumin, tabako o produktong may tabako, sugal at pornografiya. Para naman sa oras ng pagtatrabaho, ang mga batang wala pang 15 taong gulang ay hindi maaaring magtrabaho ng higit sa 4 na oras sa isang araw, higit sa 20 oras sa isang linggo, at sa pagitan ng alas 8 ng gabi at alas 6 ng umaga ng sumunod na araw. Ang mga batang may 15 hanggang bago mag-18 taong gulang ay hindi maaaring magtrabaho ng higit sa 8 oras sa isang araw, higit 40 oras sa isang linggo, at sa pagitan ng alas 10 ng gabi at alas 6 ng umaga ng sumunod na araw. Maraming inisyatiba ang pamahalaan laban sa child labor. Ang National Council Against Child Labor na nabuo sa pamamagitan ng EO 92 Series of 2019 ang nangunguna sa implementasyon ng Philippine Program Against Child Labor na may vision na Child Labor-Free Philippines. Ang DOLE, chairperson ng council, ay nagpapatupad ng Child Labor Prevention and Elimination Program na may layuning matukoy ang mga batang dapat maialis mula sa child labor sa pamamagitan ng pagbibigay ng karapatang tulong sa kanila at kanilang mga pamilya. Maaaring makibahagi ang sinuman sa Batang Malaya campaign ng Philippine Program Against Child Labor na siyang nagsusulong sa karapatan ng bawat bata na maging batang malaya. Para sa bata!